Hindi rin ako. Hindi rin ako. Ikaw, isa ka bang espiya? Oo. Paano ba yan? Isa na lang ang natitira. Mag-isip kang mabuti bago mo sagutin ang tanong. Isa ka bang espiya? Sumagot ka! Ang sagot ay, ako nga yun. Magaling ka. Bilang reward, meron akong sasabihin. Ang pangalan ko ay Squara. Wala akong may pagmamalaking license card. Pero ang aking kakayahan ay nagmula pa sa pagkontrol. At katulad niya, napag-utusan din ako kaya huwag kayong magagalit. Para saan at ano inutos sa'yo? Kapag sinabi ko sa inyo ngayon, mababaliwala ng pagsubok. Isa akong profesional. Kahit pahirapan niyo ako, hindi ako magsasalita. Instant lovers. Marunong din akong gumamit ng kapangyarihan ng Nen at nagmula ako sa pagkontrol. Kapag hinalikan ko ang isang tao, magiging alipin ko siya. O ano, kumusta na? Sige, tapakan mo pa ako! Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Kapag nakita ka ng mga magulang mo, siguradong maiiyak sila sa kahihiyan. May record nga. Nakakahiya talagang itsura mo, kulot. Kinukunan kita ng video, kaya ngumiti ka. Ngayon sabihin mo sa amin kung anong ginawa mo para mapigilan kami. Kapag hindi mo sinabi, ititigil ko to. Sasabihin ko na huwag mo lang itigil yan. Kaya ko magpaamo ng mga aso. Klase. Ang kanyang kakayahan. Muntik na akong mapahamak. Mula nang pinanganak ako, aso ng kasama ko. Natutunan ko kakayahan para makontrol sila. Lahat ng aso dito ginamitan ko ng kapangyarihan. Halimbawa, may lalapit sa inyo na isang maamong tuta. Hindi niyo mapapansin ang isang Saint Bernard na aatake sa inyo kasabay ang isang nagwawalang pitbull. Ikaw na mag-alaga sa akin. Dito! Dito! Nandito kami! Dito niyo ibagsak ang Joy Station! Ayos, isang araw lang, nandito na. Maraming pong salamat! Maraming salamat sa pagdadala nito! Sige, magpakasaya ka. Pera mo naman yan eh. Ganto pa lang Joy Station? Sa totoo lang, lumang-luma na nga itong binigay nila sa atin. Pero mabuti na rin, meron pang natirang ganito. Dahil ang balita ko, maraming sekretong laro ang nakatago dito. Talaga? Meron dapat tayong isasaksak ng software dito, pero... Pero wag na muna natin intindihin yan. Ilalagay natin dito ang room, tapos i-on natin ang power. Malalaman natin kung ano ang laman yan. Maghintay ka lang at lalabas dyan kung ano at ilan ang mga laro. Naintindihan ko. Sige nga, tignan nga natin kung ano ang mga laman nito. Ha? Isang laro lang pala ang laman ng ROM na yan? Isang laro? Isa nga lang, pero masyadong maraming volume. Tingnan mo, nasakop niya 30 blocks ang ROM. Talaga? Bali, wala naman pala ito eh. Pero kokopyahin ko na para makasiguro. Grid Island is being copied. Grid Island pala pangalan ng larong ito. Alam mo ba yon? Hindi rin. Pero ngayon alam na natin kung ano ang pamagat ng laro. Maaari na natin siyang orderin sa Toyland. Okay, encode ang title. Grid Island ang pamagat ng laro. Maghintay lamang po kayo sandali. Kahit sa shop ay wala na kayo makikitang ganyan. Ha? Ibig sabihin wala nang shop ang nagbebenta ng Grid Island? Ang mabuti pa siguro, lumipat na tayo sa iba. Teka lang. Tignan na lang natin ang iba pong tindahan na maaaring meron nun. Kahit saan ay hindi kayo makakakita niyan. Ano? Ano na ba ang nangyayari kiluwa? Ang lahat ng shop na nakarehistro sa Toyland, wala nang stock ng GameSoft na yan. Ibig sabihin, nabenta na ang lahat. Pwede rin ang larong Grid Island, eh wala na talaga sa pamilihan. Pwede ba mangyari yun, kiluwa? Baka naman sinadya lang nilang paggawa sa larong yan. Baka hindi talaga siya binibenta o kaya pinagbabawal ang pagbebenta ng larong yan. Ibang klase, parang may lihim ang larong ito.
Pilitin ko kayang hanapin ang larong ito. Baka sakaling makita ko rin si Jean. Hindi na tuloy ako mapakali sa larong yan. Subukan ko kayang tignan sa yearbook ng mga laro. Doon natin makikita ang lahat ng laro na inilalabas sa market bawat taon. Eto na. Teka muna. Tingnan mo, ang GameStop na ito ay nasa market katulad ng iba pang laro. Ito ay para lamang sa mga hunter. Isa yung hunting game. Ang presyo ay 5.8 billion! Sobra sila ah! Napakamahal na laro yan ah! Tsaka tignan mo, sandaan pa lang nabenta nila! Labo! Ganun palang kakonti? Sobrang konti eh! Baka naman nagbibiro lang sila! Pero ngayon naiintindihan ko na. Hindi ako nagtataka kung bakit ubos na. Wala na ba talaga natitira kahit sa loob ng kumpanya? Gaya na ibinalik dahil sa may konting sira. Pwedeng mangyari yan pero malabo. Pero susubukan ko na rin. Tungkol sa Greed Island? Sandali lamang po. Itinigil na po ang paggawa nun at wala nang balak ang kumpanya na ibalik ito. Ang gumawa nun ay yung kaanib naming kumpanya, kaya lamang ay matagal na po silang nagsara.